Samantala kahapon, nauna nang nagrally ang ilang militante sa labas ng bahay ni Pangulong Noynoy Aquino sa Times Street sa Quezon City. Nag-noise barrage pa ang mga ralista para kalampagin ang gobyerno kaugnay sa mga ipinapanawagan nilang reforma. Balitang hatid ni Katrina Son. Pabahay para sa mga maralita, dagdag na sahod sa mga manggagawa at hustisyang panlipunan. Ito ang ilan lamang raw sa mga ipinaglalaban ng mga militanteng grupo na binubuo ng Save Bondok Peninsula Movement at ng iba't ibang multi-sectoral groups na galing pa sa Southern Tagalog Region. Alas 3:30 ng hapon nang mag-rally ang mga ito sa labas ng bahay ni Presidente Benigno Aquino III sa Times Street. Kahit na malakas ang pagbuhos ng ulan, di nila ito alintana. Dito kanilang sinabi na di na raw sila mananawagan pa dahil ang pagpunta raw nila dito ay nagsisilbi ng banta sa Pangulo. Bago lisalin ang lugar ay nag-noise barrage pa ang mga rallyista. Ito raw ay para kalampagin ang gobyerno at ipakita na nahihirapan na ang mga mamamayan. Pagkaalis sa Times Street ay dumiretso naman ang grupo sa Philcoa. Si Mang Jose Surigao, taga Montalban, Rizal, nabubuhay rin daw sila sa takot dahil pinagbabandaan raw sila at pilit na pinapaalis sa kanilang lugar. Wala ko sa amin yung ulan, basta namin na mapaabot namin yung aming gusto sa Pangulo na sana wag na kaming guluhin sa amin. Alas 7 naman ng gabi na magtipon-tipon ng lahat sa Old Balara Gym sa Quezon City. Dito nakilala namin si Aling Robina Nolasco, 75 taong gulang. Naniniwala raw siya na walang pinipiling edad ang pakikibaka. Kami ay lumalaban. Gusto naming makamit ang tunay na reformang agraryo na ipinangako mula pa sa unang Pangulo na si Gloria at hanggang sa ngayon, nagdudusa kami at naghihirap kami. Kahit anong hirap at kahit anumang bagyo ay handa nilang sagupain, mabigyan lamang ng pansin ng kanilang mga ipinaglalaban. Katrina Son, GMA News.